Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang airport security officer sa Los Angeles na napigilan ang pagtatangka ng mga terorista na magpabagsak ng eroplano. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2024 na pinamagatang Carry On. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa nalalapit na Kapaskuhan, isang misteryosong lalaki ang nakipagkita sa mga Russian para sa isang negosasyon sa pagbili ng tinatawag na Novichok. Matapos maibigay ang pera at makuha ang kailangan, pinatay nito ang Russian, binaril niya rin ang tauhan nito at sinunog ang buong lugar, saka kinuha ang pakay na nasa loob ng isang luggage. Samantala, si Ethan Kopek maagang nagising para pumasok sa trabaho kasama ang kasintahan na si Nora na kasalukuyang nagdadalang tao. Kahit bisperas ng Pasko, wala silang magagawa kundi magtrabaho dahil pareho silang nagtatrabaho sa Los Angeles International Airport o LAX na siguradong maraming uuwi bago sumapit ang Kapaskuhan. Si Ethan ay pangarap noon maging isang pulis, ngunit hindi siya nakapasok sa pagtatakip sa criminal history ng ama. Ganun pa man, ang kasintahan na si Nora hinikayat siyang pag-isipang mag-apply ulit upang matupad ang kanyang minsan ng pinangarap. Pagdating sa paliparan, nakita ni Nora ang pamilya na patungong Tahiti. Pangarap niyang makarating sa lugar na yun, kaya nangako si Ethan na dadalhin niya ito doon balang araw. Ngunit late na naman siya sa trabaho na madalas nangyayari, buti na lang marami itong kaibigan na nakatulong sa kanya may hatid sa headquarters nila, pero nahuli pa din ito sa kanilang pagpupulong bago magsimula ang trabaho para sa mga bagong panuntunan. Matapos nito, nilapitan si Ethan ng katrabaho na si Eddie na nagbebenta ng kanta. Suportado niya ito sa pangarap kaya hindi siya nag-atubiling bumili. Kinausap niya din ang malapit na kaibigan na si Jason na may kambal na anak. Pinayuhan siya sa pagkakaroon ng anak na hindi ganun kadali, lalo na sa mga kailangan. Dahil dito, humiling si Ethan sa kanyang superior na si Sarwoski ng promosyon sa trabaho para umangat ang career, ngunit hindi siya pinagbigyan dahil sa pagiging petek sa trabaho at palaging late. Hindi sumuko si Ethan at sinundan ito kung saan naroon din ang iba pa. Sinabi niya sa superior na baguhin ang sarili at pinagmamalaki ang galing niya sa ibang katrabaho. Binigyan sana si Ethan ng pagkakataon pero walang pwesto para sa kanya. Nang marinig ito ni Jason, ibinigay niya ang pwesto niya. Sa araw ding iyon, walang kamalay-malay ang lahat na may mangyayari sa paliparan kung saan napasok ng terorista ang buong sistema ng LAX. Nakatanggap si Nora ng text message mula sa kasintahan sa magandang balita. Magsisimula na din si Ethan sa kanyang bagong trabaho bilang isang scanner machine operator na mas mataas sa dati niyang gawain. Ang grupo ng terorista na balak pasukin ang paliparan nakitang ibang tao ang nakapwesto sa scanner. Si Jason pala sana ang target nila pero wala ito doon, kaya agaran nilang inalam ang personal na impormasyon nito na magagamit laban sa kanya. Maya-maya pa, nakatanggap ng AirPod si Ethan at text message na isuot ito sa tenga. Nagtataka man napilitan na si Ethan matapos makatanggap ulit ng mensahe. Narinig niya ang boses ng lalaki na nakikipagsundong palampasin ang isang bagahe sa scanner. Inakala niyang nakipagbiruan lang ang isa sa kanyang katrabaho pero napagtanto niyang abala ang lahat. Bumalik si Ethan sa pwesto habang itinuturo ng terorista ang gagawin niya na kailangan niya lang palampasin ang kasamahan nito, at makasakay sa Northwind Flight 1850 at siguraduhing makapasok ang dalang bagahe. Ayaw sanang pumayag ni Ethan, subalit kilala ng mga ito ang mga katrabaho na tila nakikita ang lahat ang kanilang mga galaw. Kasalukuyan ding pinasok ang bahay niya at nakita na mayroon itong kasintahan na isang operation manager ng paliparan. Sinubukang tumawag ni Ethan sa 911 ngunit nakita ito ng terorista. Pinagbantaan siyang papatayin ng buntis na kasintahan na lalong ikinagulat nito kung paano nila nalaman dahilan ng natigilan si Ethan at pinatay ang tawag. Saka itinabi ang telepono sa Lost and Found na sobrang nakaramdam ng kaba at handa ng sumunod sa ipapagawa sa kanya. Samantala sa mga oras na yun, ang LAPD detective na si Elena Cole ay iniimbestigahan ng double homicide incident. Nadiskubre niya mula sa mga ebidensya ang relo ng biktima na may nakatanim na recorder ngunit tostado, pero may kilala ang detective na kayang magawa nito ng paraan. Sobrang abala ang lahat sa paliparan dahil sa nalalapit na Kapaskuhan. Hindi naman mapalagay si Ethan sa banta ng terorista sa kanyang kasintahan habang patuloy pa din silang nag-uusap sa personal niyang buhay na halos alam lahat nila.
Sinubukan niya ulit magpadala ng mensahe gamit ang relo subalit nakita ulit ng terorista ang binabalak. Ipinatago ulit ito sa kanya habang binabanta ang huling pagkakataon na niya, pero nang tatanungin ang nilalaman ng bagahe ayaw magsalita ng terorista. Habang patuloy silang nag-uusap sinubukan itong hanapin ni Ethan sa paligid hanggang makita ang lalaking nakatalikod na nakaitim. Gumawa ng pag-iinspeksyon si Ethan sa boarding pass ng isang pasahero kasama ang kaibigang airport police ngunit may napansin ang terorista sa balak niya kung saan may isinulat ito gamit ang invisible pen. Dahil dito pinatay ng terorista ang kaibigang pulis na hindi na niya napigilan sa pagpapalabas na inatake ito sa puso. Nakita niya doon ang mukha nito pero wala siyang magawa dahil sa banta nila. Nabalitaan din ng lahat ng mga empleyado ang nangyari kaya nag-alala si Nora sa kasintahan na hindi makontak. Maya-maya pa, nakaharap din ng personal ni Ethan ang lalaking nakakausap. Laking gulat niyang malaman na alam nila ang plano sana niya pero wala siyang magawa para lumaban dahil nanganganib ang kasintahan mula sa kanila. Pagbalik ni Ethan pinalitan ito ni Jason sa kanyang pwesto, pinagpalit pala sila ng superior ng pwesto kaya wala na itong magagawa para makabalik, subalit nagbanta ang terorista na papatayin rin ang kaibigan. Napilitan na siyang gumawa ng paraan para mailigtas si Jason, dahil hindi niya pwedeng sabihin sa kaibigan ang nangyayari sa banta sa kanyang buhay. Kumuha ito ng kape na may kahalong alak upang palitan ang inumin ni Jason habang tumulong ang terorista sa plano. Dahil sa ginawa nito nahuli si Jason ng superior na lumalabas na umiinom ng alak habang nagtatrabaho. Natanggal ang kaibigan sa trabaho pero ito lang ang paraan ni Ethan para mailigtas siya sa kapahamakan. Nakabalik ulit si Ethan sa pwesto kung saan paparating na rin ang kasamahan ng terorista. Sa mga oras na iyon habang patuloy na nag-iimbestiga ang detective nakakuha siya ng impormasyon patungkol sa salitang Novichok. Kasalukuyan na rin ngayong dumaraan sa scanner ang bagahe na gustong makalampas ng terorista na hindi mahaharang. Nang makita ito ni Ethan naghinala na siya sa itsura nito dahil kasama sa training nila ang pagkilala sa iba't ibang uri ng mga bomba. Sa pagsasaliksik ng detective, ang Novichok ay isang uri ng chemical weapon na magdudulot ng agarang kamatayan ng tao pag na-expose dito na gawa ng Russia. Ikinagulat nila pareho ang napag-alaman dahilan ng napatawag ang detective sa Homeland Security dahil sa banta nito. Balak rin sanang pigilan ni Ethan ang lalaki pero binalaan ito ng terorista kaya ibinigay niya na lang ang naiwang boarding pass at hinayaang makalampas. Matapos nito napasugod sa banyo si Ethan dahil sa konsensya sa posibleng mangyayari, sinundan din siya ng terorista at nakakuha ng pagkakataong kumprontahin sa binabalak nilang papatay ng 250 pasahero sa gagawin. Nag-alala man si Ethan pero nalaman niyang binayaran lang din ng terorista para sa gagawin na isang mensahe sa lahat at nangako na makakalaya na siya pag nakalipad na ang eroplano. Samantala, ang nagngangalang Agent John Alcott mula sa Homeland Security dumating sa LA Police Department dahil sa natanggap na tawag. Ang kapitan ni Elena nagagalit sa ginawa niyang pagtawag sa federal ng walang matibay na basehan sa banta sa seguridad at pinauwi na ito, pero may natanggap silang impormasyon na may tumawag sa 911 mula sa STA officer ng LAX na nagngangalang Ethan Kopek. Balik sa paliparan, magkasamang kumakain si Ethan at Nora na madalas nilang ginagawa tuwing tanghalian. Subalit hindi pa din mapalagay si Ethan dahil sa banta sa kanilang buhay na pilit niyang itinatago. Walang ibang hangad si Nora kundi maging masaya ang kasintahan kaya gusto niya itong mag-apply ulit sa pagiging pulis dahil ito ang kanyang pangarap. Ngunit patuloy rin siyang ginugulo ng terorista sa earbuds dahilan nang nakapagsalita ito ng hindi maganda at inakala ni Nora na siya ang sinabihan ni Ethan. Hindi naman makontak ng detective ang telepono ni Ethan, may nabalitaan silang isang airport police ang namatay kaya naghinala na lalo ito. Balak kausapin ng detective si Ethan at inalerto na rin ang paliparan para sa isang random na inspection. Dahil dito nagkagulo sa paliparan dahil sa pag-shutdown ng lahat ng linya at pinatawag ang lahat ng officer, 50 pasahero ang kailangan nilang ma-inspection bago ibalik ang operasyon. Ginamit ni Ethan ang pagkakataon upang mapigilan ang terorista sa paglalagay sa listahan ng may dala ng bomba nang hindi nila nalalaman dahil walang CCTV sa loob. Matapos ang pagpupulong nakita ni Jason si Ethan habang pauwi na, hindi ito makapaniwala sa ginawa ng itinuring niyang kaibigan dahil ang alam ni Jason ginawa niya ito para lang sa promosyon. Maya-maya pa, isa-isa nang ipinatawag ang mga sasalang sa random inspection na ikinaalarma ng terorista na hinihinalang si Ethan ang may kagagawan kung ba't napasama.
Nakapagdesisyon na si Ethan na tatapusin na ngayon ang lahat dahilan ng inutusan ng terorista ang kasamahan sa labas na kumilos para mabago ang isip nito. Sinundo ni Ethan si Nora para sana tumakas pero nauwi lang ito sa pagtatalo, dahil nakatanggap siya ng text mula sa asawa ni Jason na si Ethan ang dahilan ng pagkakatanggal nito sa trabaho para lang sa promosyon. Gusto mang magpaliwanag ni Ethan, ngunit nagbanta ang terorista na kapag magsalita pa ito papatayin nila ang kasintahan na may nakatutok ng baril mula sa isang van sa labas. Tahimik na lang itong umalis upang hindi mapahamak si Nora sa kabila ng masama ang loob sa kanya. Sa banyo, galit na galit ang terorista sa ginawa niya sa muntikan ng pagkasira ng kanilang plano. Sinubukang lumaban ni Ethan ngunit hindi niya ito kinaya, buti na lang nakuha niya ang baril nito na isang plastic case. Nakipagsundo siyang tawagan ang sniper nito upang masigurong ligtas si Nora, ngunit inactivate ng terorista ang bomba na kasalukuyan na ngayong nasa inspection room. May 10 minuto lang para mapigilan ito dahil kung hindi mamamatay ang lahat ng tao sa buong paliparan kabilang sila, mapipigilan lang ito sa pagdidesarm sa mismong device at si Ethan ang pinapagawa niya kaya napilitan na siyang magpunta sa inspection room. Pagdating doon naroon sa loob ang superior, gusto itong ipapatay kay Ethan para mapabilis magawa ang gagawin ngunit hindi niya ito kaya dahil hindi siya mamamatay tao, gusto lang makuha ni Ethan ang device subalit ang may dala ng bomba na nagngangalang Mateo pinatay ito. Nagalit si Ethan sa lalaki sa ginawa niya pero napag-alaman niya ring ginamit lang din ito ng terorista at hawak nila ang kanyang asawa na si Jesse upang gawin ang pinapagawa. Wala nang pagpipilian si Ethan kundi disarmahan ang device upang makaligtas ang lahat sa paggabay ng terorista sa kanyang mga dapat gawin. Hindi nagtagal ay matagumpay niyang nagawa ang pag-reset ng device bago pa dumating ang kasamahan na naghihinalang may iba itong ginagawa. Nakatanggap naman ang detective ng impormasyong 4 na Marines ang sasakay ng eroplano para magtestigo na hinihinala nilang ito ang posibleng pakay na ini-escorten ng Homeland Security agent na nagngangalang John Alcott. Ngunit ang kasama niyang agent ay nagpakilala sa pangalan na iyon. Naghinala na si Elena kung sino ang taong ito na nagpakilalang nagmula sa Homeland Security. Kabilang din pala ang lalaki sa mga terorista at nanlaban ito ngunit sa sobrang bilis ng sasakyan bumaliktad sila, at patuloy pa din siyang sinusubukang patayin buti na lang nakakuha ito ng baril. Magkasama na ngayon si Ethan at Mateo para ituloy ang pinapagawa, biglang kinausap si Mateo ng terorista na hindi naririnig ni Ethan, pinakausap sa kanya ang asawa para sa huling gagawin niya na patayin si Ethan at makakalaya na sila pareho, pero nakita ni Ethan sa salamin ang tangka sa kanyang buhay dahilan ng nakaligtas ito. Napilitan na siyang lumaban para ipagtanggol ang sarili habang kumikilos na rin ang terorista upang puntahan sila. Nagagawa ng dalawa sa baril at nagawang mailayo ni Ethan, pagkatapos binalaan niya ito na maaaring sumabog ang baril pagpatuloy niyang ginamit, ngunit ayaw itong makinig kaya tumakas na si Ethan na patuloy na sinusubukang patayin ni Mateo hanggang sa sumabog ang baril na ikinamatay nito. Nakuha ni Ethan ang telepono nito at sinubukang tawagan si Nora pero hindi sumasagot. Nakarating na din sa airport ang detective at hinanap si Ethan na napag-alamang nakita sa sorting area. Dahil hindi makontak ni Ethan ang kasintahan, nagpadala na lang ito ng mensahe kay Eddie para iligtas si Nora mula sa sniper. Kasalukuyan namang pinaghahanap si Ethan ng terorista gamit ang tracker na nakalagay sa kanyang earbuds. Nang makita si Ethan binaril siya nito buti na lang nagawa niya pang makapagtago. Pakay ng terorista na makuha ang bomba pero walang balak si Ethan magpakita kaya inutusan na niya ang kasamahang patayin ang kasintahan nito. Sa pagpatuloy na pagsunod ng terorista sa tracker nakita niya doon na iniwan ni Ethan ang luggage habang nagtatago ito sa malapit. Nalaman na din ni Nora ang babala ng kasintahan ngunit hindi nila alam kung ano ang Ready Teddy. Nang makita niya ang van na dumating agarang tumakbo si Nora habang sinusubukan itong pigilan ni Eddie subalit mabilis lang siyang napatumba. Nakarating na rin sa sorting ang detective at nakita ang bakas ng taman ng baril. Agarang pina-shutdown nila sa LAX Tower ang Terminal 7 dahil sa aktibong banta kabilang ang lahat ng Northwind flights. Sa ngayon itinuloy na ng terorista ang plano nila na ang totoo palang flight ay sa Terminal 8. Tinatakasan pa din ni Nora ang killer na patuloy itong hinahabol buti na lang bumangga ang sasakyan at agad siyang nakapagtago. Naabutan naman si Ethan ng detective at hinuhuli, sinabi niya ang lahat ng impormasyon kabilang ang sasakyang eroplano ng terorista na kailangan nilang pigilan, ngunit hinuhuli pa din ito ng detective dahilan nang lumaban na siya para mailigtas ang kasintahan na nasa panganib ang buhay.
Agarang hinanap ni Ethan si Nora na patuloy na tinatagoan ng killer, nang makahanap siya ng pagkakataon na hampas niya ito sa ulo at tumakas. Doon na ito nakita ni Ethan pero nakasunod pa din ng killer na sinusubukan silang patayin, buti na lang nailigtas sila ni Jessie na ikinalungkot nang malaman niyang wala na ang asawa. Ngunit may nalaman si Ethan na sa Washington pala ang dapat na flight nito. May 2 tiket pala ang mga terorista kaya naroon siya sa Terminal 8 at kinuha sa kasamahan ang isang bag na naglalaman ng boarding pass at parachute. Ang lahat ng pulis sa paliparan abala sa paghahanap sa inilarawan ni Ethan na tao sa Terminal 7, habang pasakay na din ang terorista sa kanyang pakay na flight patungong Washington, D.C. Maya-maya pa, pabalik na sa loob ng paliparan ang magkasintahan, nalaman ng terorista na pinalitan pala ni Ethan ang luggage dahilan ng hindi ito magkasya sa carry-on at kailangang ilagay sa cargo. Ginawa pala ito ni Ethan upang malaman kung saang flight siya nakasakay, dahil dito alam na nila ngayon ang eroplano ng terorista at balak pigilan ni Nora ang paglipad. Pinigilan ito ni Ethan na hayaan lang makalipad dahil kung hindi mas marami ang mapapahamak, balak niya na lang disarmahan ulit ang bomba at pinahanap ang detective para wag pigilang lumipad ang eroplano. Samantala, ang detective wala pa ding nahahanap na tao, nakatanggap siya ng impormasyon sa kasamahan na may high-value target na magbabiyahe, isang congresswoman na nagsusulong ng pagtaas ng pondo para sa depensa pero hindi nakakuha ng boto. Ang pag-atake gamit ang Novichok ay idinisenyo para sa kanya upang iset up ang Russia, na siguraduhing maaprobahan ng Kongreso ang dagdag pondo upang kumita ang mga tagagawa ng armas na may pakana sa pag-atake. Kasalukuyan na ngayong patungo si Ethan sa nasabing eroplano, pinapatigil naman ng detective ang flight nito pero pinigilan siya ni Nora. Ngunit ayaw itong makinig kaya kinumbinsi ni Nora ang detective na si Ethan na lang ang kanilang pag-asa upang pigilan ang bomba. Tamang-tama din ang pagsakay ni Ethan sa eroplano bago papayagan ng detective ang pagpapalipad nito. Maya-maya pa, sinisimulan na ni Ethan ang pagdidisarm sa bomba, subalit nakatanggap ang terorista ng notifikasyon sa kanyang telepono dahilan nang nalaman nito ang binabalak. Bumaba sa cargo ang terorista upang pigilan si Ethan, nang paputukan niya ito na alarma ang piloto at nakita sila sa loob na armado, nagdesisyon ng mga piloto na bumalik ng LAX para sa kaligtasan ng lahat. Inilagay ni Ethan ang bomba sa loob ng fridge na tila sumusuko na, naghahanda na din ang terorista ng parachute para sa kanyang pagtakas pero pagbukas ng case nagkulang ito ng isa. Hawak pala ito ni Ethan at ikinulong ang terorista sa loob ng fridge kasama ang chemical weapon dahilan ng ikinamatay nito sa sariling armas. Sa kabayanihan ni Ethan ligtas na nakabalik ang eroplano sa paliparan, muntikan din siyang hulihin ng mga pulisya sa pag-aakalang siya ang terorista buti na lang dumating ang detective at pinakawalan ito, nagkita ulit sila ng kasintahan na masayang ligtas siya. Humanga ang detective sa ginawang kabayanihan ni Ethan at lakas ng loob. Bago ito umalis nagbilin siyang tumawag pag magaling na ang mga sugat. 1 taon ang lumipas, magbabakasyon na sila Ethan kasama na ngayon ang kanilang anak. Kasama din nila ang pamilya ni Jason sa ipinangako sa asawang lugar na pupuntahan at isa na siya ngayong alagad ng batas. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!